a little of everything. A little work, a little suffering, a little enjoyment is experienced every day. If not, at least every week. Para ang buhay na appreciate natin. Pag tayo sumakabilang buhay na, iba na ang ating pagtutuunan ng pansin. Kaya ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 9:7-10, Go, eat your food with gladness, and drink your wine with a joyful heart. For it is now that God favors what you do. Not yesterday, not tomorrow, now. Yun pong now, mga kapatid, ang bilis lumipas. Maya-maya lang, tapos na tong now na to. Promise. Sandali lang yun, tapos na. Naranasan nyo ba na meron kayong party yung pinaghahandaan, mga 2 buwan, 3 buwan yung hinahanda, tapos yung party na tapos na agad. Halos hindi nyo naramdaman. Tapos bukas, hanggang sa dulo na yan, puro na lang past tense yun. Tapos na. So, anong lesson? Habang nangyayari yung event, mag-slow motion kayo ng panahon and enjoy it. Enjoy it. Katulad halimbawa ng mga babaeng ikakasal. Ang gusto siyempre, mahaba ang lakad. Yung iba, Pastor, gusto ko pong mahabang lakad. Magsimula ka na sa Vito Cruz. Haba talaga nun, kung gusto mo. O gusto mo, tugtog cha-cha para may atras. Ang tagal mo. Kasi pag dumating ka na dito sa dulo, tapos na. Diba? So, tagalan mo na. Iba naman ang pagmamadali kasi ninenervyos. Savor the moment. Magbabakasyon kayo, enjoy it. Huwag kang masyadong lagi nag-aapura, nagmamadali. Sobrang nagra-rush. Kasi mamaya tapos na, nakauwi ka na, tapos na yung bakasyon, wala na. Nagkukwentuhan halimbawa kayong mag-asawa sa kama na ang sarap ng kwentuhan nyo, biglaan ka, maglalaba pa ako. Hayaan nyo na, huwag na kayong maglaba. Diba yung, hayaan nyo na, isuot nyo na lang uli kung gusto nyo. Pero, kailan pa babalik yung ang ganda ng kwentuhan nyo? Hindi mo lang pwedeng, teka lang ha, maglalaba lang ko, pagbalik mo, ituloy natin. Wala na yung spirit ng kwentuhan. Tapos na. Kumakain kayo, ang sarap ng kain nyo, huwag kayong magapura. Kung hindi naman life and death yung nakataya, ay, hayaan mo na, malate ako ng konti. O mag-cancel ako ng activity kung kaya ko kasi bihirang nagkakainan tayo na masaya. In other words, brothers and sisters, enjoy the now. Pag pinalampas nyo yun, kahit ano pa ang pagsasentimiento nyo gawin, hindi na yun babalik. Kaya kailangan enjoy it. Meron naman yung kabaligtaran. Halimbawa, hindi enjoyable yung moment. Nabalian ka ng paa, nakasemento ka sa ospital, 2 buwan ka doon, ang sabihin mo, lalampas din to. Kasi lalampas din. Magiging past tense din yon. Ang mahalaga lang, lampasan mo yung hirap, at pagdating ng bukas, gising ka pa at buhay ka pa. Kaya masarap din na lumilipas ang panahon eh. Kasi ibig sabihin, walang pagdurusang permanent. At yun namang pag-enjoy, bagamat hindi permanent, pwede mong lasapin. Pag kumakain kayo, mga kapatid, huwag isang kagat, lulon. Bakit? Sa bibig lang masarap ang pagkain. Paglampas dito, sa lalamunan, malaking trabaho na. Hirap na hirap ang tiyan mo, ang bigat-bigat ng feeling mo. Trabaho na yan, ang sarap habang nandoon siya sa dila kasi nandoon ang taste buds. Therefore, pag kumakain, lasapin. Diba? Huwag yung lulon lang ng lulon, nagmamadali. Biruin nyo, magmamadali kayo. Dahil sa breakfast, wala na kayong oras. Ano ba nung gumising kayo ng 30 minutes earlier than usual? Then you can sit down and relax and enjoy it. Kesa kumain lang kayo para mabusog. Masyadong mababa yun, panghayop. Yung kumakain lang para mabusog. Kasi ang tao dapat kumakain para masiyahan. Kaya ang tao kung ano na invento, niluluto yung pagkain, inilalagay, piniprito, pinapalamig, may pinapalutong, may pinapainit, para masarap. Why? Because God likes you to enjoy. Bakit alam nyo na gusto kayong mag-enjoy ng Diyos? Nilagyan kayong taste buds. Pwede namang wala eh. Lulunin mo na lang at nang buhay ka. Pero ang bait-bait ng Diyos, He placed nerve endings in the most correct parts of our body to enjoy everything. God wants you to enjoy.
Kung minsan ang pagtingin natin sa religion, para ang gusto lang ng Diyos, penitensya, luha, pagdurusa, hindi yun totoo. Hinihingi lang yun kung yun ang kailangan para ma-purify ang ating spirit. Pero kung hindi, God wants you to have fun. God wants you to enjoy. So ulitin natin ang sabi ni Solomon, go, eat your food with gladness. With gladness, ha? Huwag niyong pinipintasan ang pagkain pagkaharap niyo. Bigyan niya ng Diyos eh. Hindi, ang tabang, ang alak. Diba? Kung may kaharap ka bang tao na hindi mo gusto itsura, sasabihin mo, hindi mo pinipintasan dahil kaharap mo, yung pagkain. Kaharap mo yan. Bigay yan ng Diyos. So, dapat may etiquette ang pagkain. So, eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart.